Yun. Okay. Start na natin ulit yung last topic natin for donor stock. No? Combination na lang naman tayo. No? So for combination, let's start with number 30. Number 30 is a straight problem. No? So mas maganda to kasi mas masasagutan natin. No? Mr. and Mrs. Yu, mag-asawa, magdo-donate. At ang sabi ng problem natin, kapag galing daw, kapag salit ng problem, galing sa conjugal funds, unless stated otherwise. No? So may mga pag silent yung problem, automatic manggagaling sa ano, sila ang may-ari, no? Sila ang may-ari ng property. Hence, pag magdo-donate, hiwalay ng donor's tax return, hiwalay ang gross gift ni husband and hiwalay, no? So ilang dates to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kung 7 dates yan, expect mo na meron kang 7 donor's tax return kung applicable, no? So dahil yan, mag-o-obit tayo, gawa tayo ng papel, no? Kuha tayo ng papel. Okay, first date. Anong sabi sa first date? Noong Feb 14, 2023. Nag-donate daw ang mag-asawang si Mr. Yu at Mrs. Yu. Ng ano daw po? Ng land sa kanilang anak. Legitimate na anak, no? Worth 400K ang fair market value on account of graduation. Wow, sana all. Pag mag-graduate may lupa, no? Therefore, kung silent ng problem, ano nga ulit yan? Yan ay part ng conjugal properties, no? So, ang gross gift ng mag-asawa ay tig 200,000. Is that an exempt gift? Anong ultimate example ng exempt gift? Donations sa government na not conducted for profit. Ano pa ba? Yung donation to religious, educational, charitable, etc., etc., yung more than 30, not more than 30% shall be used for administration purposes. Income legislation by Donny, diminution, special law, hindi siya yun eh, di ba? So wala, di yan exempt gift. So magkano ang ating net gift? 200. At syempre, huwag kakalimutan yung 250 na standard deduction. So magkano ang ating taxable gift? It's negative 50. Kung ang taxable gift ay negative at ang tax mo ay proportional, may babayaran ka bang donor's tax? Ang sagot po, wala. 0. Kasi ang requirement para makapagbayad tapos ang tax ay proportional, dapat positive or more than 0. Kasi ito ay negative, wala kang donor's tax dyan, no? So, walang donor's tax ang donation. Pero syempre, may required na formalities. Bakit? Land ang dinonate, immovable property. At anong requirement nga ulit kapag magdodonate ng immovable property? It must be in public instrument, notarized. Otherwise, the donation is full. Okay, so Feb 14, 2023, wala kasi exempt donation. Walang babayaran. Next tayo, May 14, 2023. Nag-donate kanino? Kay Nima. Sino ba si Nima? Daughter on account of Nima's marriage o dowry pala ito. Kasi on account of marriage, anong dinonate? House and lot worth 1 million pesos. Question. Magkano ang mag-asawa ulit? Gross gift? Tig 500K. Kasi galing nga yan sa conjugal or common property. Is that an exempt gift? Exempt gift to dati on the first 10,000 pesos. But since ito ay 2023 na, train law na ito, lagpas na nga ng train law, wala na, hindi na yan exempt gift, taxable na yan. So wala silang exempt gift. 500. Ang iyong net gift on the current period. Ba't ko nabanggit yung current period? Kasi yung second donation na to. At ano sinabi ko kanina, pag second donation na, we are accounting of the cumulative donations, no? So you need to add the prior net gift. Amounting to, magkano ang net gift mo na prior? Ayun, 200. Net gift.
Tandaan nyo yung prior net gift. This is the gifts before the 250K. Yan, para wag mo kalimutan. Ito yung before 250K, which is 200. Baka lagay mo kasi itong negative 250. No. It's the deduction. It's the gift before the 250K deduction. No? So add mo 200. So magkano ang ating total net gift? It's 700,000. And syempre, dahil may total net gift ka na, huwag mo ba nakakalimutan palagi yung 250 na deduction. Guys, yung 250 fix yan na hindi yan kino-cumulative. Hindi yung 250 ngayon, 500 next period. Hindi, cumulative na yan. Parang yung 250 sa individual income tax return ng individual na nagawin ng 8%. Diba? So, anong tawag dito? Taxable gift. Gano po yan? 700 minus 250. 700 minus 250, it's 450. And syempre, dahil meron ka ng taxable gift, and syempre, alam na siguro yan, pwede na tayong mag-compute ng donor's tax. Magkano natin donor's tax due? 6% ng 450. 450 times 6%, it's 27,000. Tig 27,000 si Mr. at si Mrs. Pero syempre, alalahanin mo, may binayaran ka na dyan. No? Kasi nagbayad daw ng first donation, donor's tax already paid on the prior donation. Nagbayad ka ba ng donor's tax nung prior donation mo nung Feb 14? Parang wala o, zero. E di zero to. Kasi nga, hindi pumasok sa threshold yung una eh. Therefore, magkano ang donor's tax payable? It's 27 still. Kailan babayaran po ito, mga kapatid? Using BIR form 1800, it is paid 30 days from May 14, 2023. At ano bang ika-30 days nito? Anong ika-30th day after? It's June 13, 2023, no? It must be paid and filed and paid on or before June 14, 2023 by a BIR form 1800, 27,000, both husband and wife. Am I clear? Tuloy tayo. Next na donation. Anong nangyari? June 14, 2023. Ito tayo, June 14, 2023. Anong dinonate? Nag-donate kay Miga, kapatid ni Mrs. Yu, cash worth 200K. Cash ang binigay since silent ang problem, ano sabi ko nga kanina, it must be coming from the conjugal funds. Tig 200. Siguro tig 200, tig 100. Si husband and si wife. Is that an exempt gift? I don't think so. Yun naman siya yung mga nabanggit kanina di ba? So magkano ang net gift on the current period? 100 pa din. At huwag kakalimutan, since ito ulit ay third donation na, i-add natin yung prior net gift. Ang kinakatakot ko lang sa'yo, mamaya ang i-add mong prior net gift, ito lang. O sir, net gift po ito, 500 lang. Kapatid, mali ka. Again, kakabanggit ko lang sa'yo. Yung prior na net gift na ilalagay mo, ito yung the net gift before 250K deduction. Tandaan mo, ang ina-account mo na prior net gift, kasama yung unang-una pa. Magkano ba yung net gift mo nung una? 200. Magkano yung pangalawang mong net gift? 500. O pag pinag-add mo yan, 700. Kung ako sa'yo, kung tinignan mo na lang yung deduction, yung net gift before the 250, which is the total net gift o ayan 700. Pareho lang kaysa mag-isa-isa ka ng 200 plus 500. Dito na yun 700. So para di ka malito, lagay mo na lang dito, it is equivalent to the total net gift prior. Okay? So magkano yun? 700. Add mo.
Anong makukuha mo? Total net gift. Ibig sabihin, itong total net gift na nandito, ito yung magiging prior net gift next period, no? It's 800. At huwag kakalimutan yung bawas ng 250, you will get 550. Taxable gift. Dahil may taxable gift ka na, you can now compute for the donor's tax due. Which is 6% ng 550. Magkano yan? 33,000 pesos. Kaya na nabanggit ko last time, itong 33, cumulative balance na to. Meaning, babayaran mo 33, simula-simula. Eh di ba nagbayad ka na dati? Less donors tax paid. May binayaran ka ba nung Feb 14? Wala. Eh nung May 14, meron 27. Ayun, no? So magkano lang babayaran mo? For this period of June 14, 2023, donors tax payable, 6,000 na lang. Okay, both husband and wife. At kailan babayaran to? Using BIR Form 1800, 30 days from June 14, 2023. Diba? June 14, 2023 plus 30 days. It's July 14, 2023. Ang due date po ng estate tuloy ng donor's tax return is 30 days from the date of donation. Okay? And since cash lang naman ang dinonate, worth 200K, anong requirement pag magdodonate ng movable property? More than 5K. The donation and acceptance must be in writing, otherwise the donation is void. Kita nyo, alam nyo na. Next, magdagdag tayo ng papel. Anong next na donation natin? Anong date? September 14. O basahin natin yung kwento. Anong nangyari no September 14, 2023? Nag-donate daw kay Olga. Sino ba si Olga? Ang beautiful and efficient secretary ni Mr. Yu. Bakit siya nag-donate doon? For taking care of him while Mrs. Yu was vacationing. Ay, grabe. Grabe man si Olga. Inalagaan si Mr. habang wala si Mrs. Nako, delikado yan. Ang binigay ay jewelry worth 300,000. Oh. Walang magsasabi na, sir, di ba dapat guilty of adultery and concubinage? Hindi, wala namang mga ebidensya. Nagbigay lang ng regalo. Concubinage and adultery, void donation. Hindi. Grabe naman kayo, B. Tig magkano sila? Tig 150 kasi wala namang indicator na exclusive property yan. Is that an exempt gift? Hindi pa rin po. Magkano ang net gift in this return? 150K. In this period pala, sorry. At huwag kakalimutan, i-add ang prior net gift. At para din ako paulit-ulit, ito yung total net gift ng prior donation. Which is the gift or the net gift before the 250. Ano bang gift before 250? Ayun. 800. Add mo na lang. Kesa mag-isa-isa ka dyan, di ba? Ang gagawin mo pa dyan, no? Lahat ng net gift on this return, 200 plus 500 plus 100. So, 800 din naman yun. Ikutimin ka na lang dito. Hirapan ka, di ba? Magkano ang ating total net gift? 950K. Bawasan ng exempt na 250K na standard sa lahat ng donor's tax, mapaano mang uri ng taxpayer, it's 700,000 taxable gift. And syempre dahil may taxable gift ka na, donor's tax dyan. 6% ng 700, 42,000 pesos. 42 ang babayaran cumulatively. Eh di ba nagbayad ka na? Donor's tax already paid.
Ang ginagawa ng iba dyan, nagmamano-mano pa. Tinama, parang yung ginawa ko kanina, Feb 14, May 14, then Feb 14, May 14, June 14. Ay sa inyo, dito 0, ito 27, ito 6. Diba? Eh kung ako sa'yo, ang tiningnan mo na lang, yung donor's tax due last period. O 33 din naman yun eh. Anyways, bahala ka. Basta ako for discussion, gagamitin ko yung 33. Pero mas maganda, long term, ay long cut pa rin ang gamitin. 27K at 6K na binayaran. Magkano yan? Magkano pang babayaran? $42 minus 33, it's 9,000 pesos. Both for husband and wife. Kailan babayaran ulit using BIR Form 1800? 30 days from September 14, 2023. At kailan ba ang ano ba ang 30th day after ng September 14? May idea na kayo? Siyempre, walang 31 ang September, kaya same, October 14. On or before October 14, 2023, the husband and wife must pay 9,000 pesos. Okay? And since ito ay jewelry, movable property, more than 5K, the donation and acceptance must be in writing. Otherwise, the donation is void. Next, ano naman, October 14, 2023, anong kwento? Nag-donate kanino? Kay Pedro, pangalan pa lang, may kakaiba no? Driver daw ni Mrs. Yu na sinamahan siya to and from USA. Grabe ang ganti ni Mrs. Anong binigay? Jewelry ulit. Worth, mas malaki, 500K. Grabe ang ganti ng Mrs. talaga. Magkano ang gross gift niyan? Wala namang indicator na exclusive property yan. So, tig 250K po ang mag-asawa. Is this an exempt gift? Hindi po. Kanang net gift, tig 250 po ulit. At anong sabi ko kanina? Add prior net gift. At para di ka na malito, ito yung gifts before the 250 deduction before deduction no on the prior donation, which is magkano to? Before 250 may 950, di ba? O para maniwala ka, lahat ng net gift i-add mo. Isa-isahin ulit natin kasi may ka mag-isa-isa eh, di ba? O 200 net gift. Next, 500 net gift o 700 na. O plus ito pa, 800 na. Di ba? Plus, ito pa, 150. O, 800 plus 150, 950. Pareho lang, oh. Okay? So, magkano ating total net gift? 950 plus 250, 1.2 million. Grabe, nakakapag 1.2 million donation na sila, no? Less 250 deduction. Magkano ang taxable gift? 950. Di ba naulit? Okay lang yan. Basta you followed the correct process. No? So magkano ang donor's tax due? Makakapag-compute ka na. Yes sir, 6% ng taxable gift. It's 57,000. Siyempre, this 57,000 is cumulative, no? Bawasan mo ng donor's tax already paid. Feb 14, wala. May 14, 27. June 14, 6K. At September 14, 9K. Pag inad mo yung mga yan, magkano? 42. Tingnan mo kung ano nasa yung 42. Di ba yan yung donor's tax de last month? O, di ba pareho lang. Pero sige, kung ini-insist mo mag-long cut tayo, mag-long cut na. Bahala ka sa buhay. Diba? Donor's tax. Payable pa.
Magkano bang babayaran? 57 minus 42 is 15,000 pesos. Okay? 15K, si Mr. and si Mrs. kailan babayaran? It's 30 days from October 14, 2023. Since ang October ay 31. Siyempre, mausog ng isang araw, the due date of BIR Form 1800 is November 13, 2023. On or before dapat. And since ang dinonate ay jewelry worth more than 5K, personal property or movable more than 5K, it must be, the donation must be in writing and acceptance must be in writing. Otherwise, donation is void. Diba? O konti na lang, oh. December 14, 2023. O diba? Anong dinonate? Yun, basahin natin kay Queenie. Sino ba si Queenie? Anak ni Olga. Bakit? Birthday ng anak ni Olga, on account of Queenie's birthday. Anong binigay? Oy, alahas. Kaso nga lang may kwento sa alahas. Ito na. Makinig ng mabuti ha. Worth 400K. Ang tanong, conjugal pa ba to? Hindi na kasi may indicator. Kasi ang jewelry daw ay inherited. Minana by Mr. Yu during marriage. Ay, saktong-sakto. Tinuro ko na sa iyo yung estate tax last time, di ba? Anong rule nga natin dito? Minana dinonate during marriage. Exclusive. Mapaakop or sipog. Pareho yan, di ba? Minana dinonate during marriage exclusive. Therefore, sa madaling sabi, exclusive property lang to ni Mr. Yu, hindi gagalaw si Mrs. Yun. Ibig sabihin, hindi paghahatian. Yung 400K buong buo kay Mr. Is this an exempt gift? The answer is still no. Magkano ang net gift? 400K. At huwag kakalimutan, syempre, i-add ang prior net gift. At anong sabi ko kanina? The prior net gift, pwede mong isa-isahin lahat ng net gift dyan. Pero kung ikaw ay magmamadali, lalo na 3 hours lang ang board exam, 70 items. So more or less, kung 180 divide 70, meron ka lang 2.5 minutes kada item. 2.5, no? 3 hours divide 70 items. 2.5 minutes kada item, no? Para di ka na mag-ahol, di ka mag-isa-isa, you should add the net gift before the 250 on the prior donation, which is the 1.2. Mana? Okay, Mrs. Wala ha. So magkano ang total net gift dito? 1.6. Kawasan mo ng 250K deduction. Kano ang ating makukuha dyan? It's 1,350 taxable gift. At dahil may taxable gift ka na, pwede ka nang mag-compute ng donor's tax due. 1,350 times 6% is 81,000 pesos. 81 dapat ang babayaran ni Mr. Pero bayad na kasi yung Feb 14, di ba? Actually, wala palang binayaran doon. Yung May 14 may binayaran, which is 27K. June 14 may binayaran, 6K. September 14 may binayaran, 9K. Yan yan, no? September 14, 9K. At noong October 14, 15K. Doon po na dito, ha. Pag inad mo muna itong lahat ng nakaparenthesis, magkano yan? 27 plus 6 plus 9 plus 15. O di ba 57? Familiar ba yung 57? Eh ito yun, no? Yung donor's tax due last. O di ba? Okay, ano makukuha? 81 minus 57. Babayaran ni Mr. Donor's tax payable. It's 24,000. Kailan to babayaran ni Mr.? On or before September 14, 2023. December 14, 2023 plus 30 days. It's just using BIR Form 1800.
January 13, 2024. At since ang binigay ay alahas worth more than 400K, the acceptance and donation must be in writing, otherwise the donation is full. O last na. For this problem lang, ha? Kasi may mga next pa tayo. Dalawa na lang yun actually. O next. O Pasko. Anong dinonate ng Pasko? 25, 2023. Nag-donate kay Roger, anak nila. Si Roger, anak nila, no? Ng residential house and lot worth 1.2 million ang fair market value. At wala nang indicator na exclusive to, so automatic conjugal ito. At dahil conjugal ito, expect na 600 ang mag-asawa. Pero may kwento na, bakit? Yung 1.2 million pala na yan, nakasangla at mayroon yung mortgage, no? May mortgage na unpaid pa. I-assume pa lang ni Roger, no? So mayroon tayong encumbrance assumed by Donnie. Diba? Assumed by Donnie. Ang encumbrance ba na assume ni Donnie ay deductible, isang exempt gift? The answer is yes. Magkano yung 400? At dahil yung property ay conjugal, edi yung attachment to the property or the liability is also conjugal. Tig 200 po sila. Di magkano ang ating net gift? 400K. And syempre, i-add natin yung prior net gift. At ano sabi ko last time? Prior net gift is the net gift before the 250 on the previous donation. Sa previous donation natin kay Mr., magkano? Ayan o, 1.6. Kay Mrs., sir, wala. Wala dito. Dito sa prior donation, kasi nga di ba to cumulative for 1 year, wala kang donation ng September 14. Wala kang donation ng December 14. Before December 14, may donation si Mrs., di ba? Ano yung debt gift niya before 250? Ayun o, 1.2. Oh, di ba? So, magkano ang kanilang total net gift? 2 million dito, 1.6 dito. Bawasan ng pag 250K, magkano ang taxable gift? 2 million minus 250, 1,750. And ito ay 1,350. Siyempre, magkano ang donor's tax due? 6% niyan, 105K. At ito ay 81K. At binanggit ko na last time, bayad na kasi yung iba dyan. 105K yung babayaran ni Mr. sa buong taon. Bayad na yung Feb 14, May, June, September, October, and December 14. 0, 27, 6, 9, 15, and magkano itong isa? Last 24. Kay Mrs. ganun din. 0, 27, 6, 9, 15. Wala siya dito kasi nga exclusive property yung donate. So ito na, kompleto ka na. Pag inad mo tong mga to, 27 plus 6 plus 9 plus 15 plus 24. O 81 yan, di ba? Familiar yung 81. Ayan yung donor's tax dyan mo last month. Last month, last donation. Anyways, tinulungan ko lang naman kayo ng shortcut. Ito ay 24,000. Ito, pag inad mo tong mga to. 27 plus 6 plus 9 plus 15 o 57. Familiar yung 57. Yan yung donor's tax dyan ni Mrs. nung before December 14 or nung last na donation niya, September 14. O, di ba? Anyways, 81 minus 57, it's still 24,000. And with that, we completed number 30. O, di ba? Kita mo dali lang ng donor's tax. Di ba? Dali lang. Saya.
Okay? So next, number 30. Tapusin na natin. 2 items na lang ito, 32 and 33. Okay? So, the following donations were made by Abdullah Amin during the taxable year. Ano yung mga donation? Tinatanong na naman dito, the total amount of donation subject to donor's tax. Isa subject pa lang. Is donation with fulfilled resolutory condition subject to donor's tax? The answer is yes. Kasi fulfilled na yung condition eh. Oh, di ba? Oh, sa'yo na lang tong cellphone ko. Sa'yo muna tong cellphone ko pag di ka naging CPA. Pabawihan ko yan na naging CPA ka. Di wala nang bawian. Sa kanya na yun. Delete donation na yun. How about revocable donation? Wala pa. Di pa namin meet yung condition. Pwede pang mabawi. O inadequate consideration o TFIC. Personal property. Applicable ba? Yes. Hindi lang applicable sa real property na capital asset. At ano nga sabi natin pag TFIC? That indirect gift or the deemed donation is computed by subtracting the fair market value over the consideration. 1.8 minus 1 million is 800. Is deemed gift. Taxable. Donation to accredited NGO, X. Donation to Reward Gilas Pilipinas, yes. Hindi naman po yan exempt gift under special law. Wala yan. Donation to Philippine government, unang-una pang example ng exempt gift natin. Ito, okay, malilito dito ha. Donation to calamity victims, nasa exemption ba yan? Actually, wala siya sa exemption, kaya taxable siya. Diba? Sir, kahit ba maganda yung deed mo, parang, di ba, pag nag-donate ka sa mga sinalanta ng bag, parang good Samaritan pa. Alam mo kapatid, yan nga yung nakita kong loophole ng batas, no? Pag magdo-donate ka, magiging exempted lang sa donation na pag dinaan mo sa mga accredited NGO or sa mga government, no? Kaya pag nag-donate ka lang directly sa mga tawag dito, nag-donate ka directly sa mga calamity victims, non-deductible yun kasi simply because wala sa batas. Pero pag yan dinonate mo sa accredited NGO, sa government or any institutions, tapos dediretso namang institution sa mga calamity victims, doon siya magiging deductible, no? Yun, doon lang. Dito directly to the calamity victims. Sorry, taxable donation yan. Magiging exempt lang yan pag dinaan mo sa NGO. Diba? Kaya nga iba dinadaan sa Angat Buhay ni Lenny. O yun, okay pa. Kasi may transparency yun eh. Iba mag-donate sa ibang mga NGO na mga party list na MM. Wala namang ganap, di ba? Bibigyan mo ng 2 milyon ang abot sa mga citizen, mga sardinas noodles lang. Kaya ko, kinurap na. How about donation to political parties reported in COMELEC? Reported sa COMELEC eh. May SOSE yan. Exempt donation yan. And syempre, last but not the least, donations to Africa. Baka sabihin nyo, sir, di ba yung Africa? Hindi, walang nangyari sa Africa. Nag-donate ka lang sa Africa. At wala silang treaty sa Africa. Therefore, taxable donation yan. O makikisuyo, paad lahat. 500 plus 800 plus 400 plus 1 million plus 1.5. Magkano lahat? 4.2 million. That is our final answer. Letter E. And last number 33, to wrap up our donors taxation. Nag-donate si Don Lopot. Alin daw dito ang subject sa donors tax? Nag-donate sa TESDA priority project. The answer is no. That is exempted expressly by the law, no? TESDA is government yan. Educational institution pa nga yan eh. Revocable donation of car to his son. O nabigay na yung kotse. Nung nabigay yung kotse, may condition pa, tapos pag dinamit yung condition, babawiin, di ba? So that is not a donation. Revocable pay. Inadequate consideration of real property. Real property yan, capital asset, yan ICGT. Diba? Donation to wife, void. Donation to unborn grandchild, that is subject to donor's tax. The answer is 200,000. No? So maliwanag, 200,000 is our final answer. Okay? Maliwanag yan ha. If you have questions, kindly raise this one ha. Maliwanag. Doon tayo sa next topic natin. Thank you.